Imbis na mga sundalong Ukrainian ay mga sibilyan ang tinamaan ng mga cluster bomb ng Russia na ikinasawi ng 34 na katao habang 117 naman ang nasugatan. Alamin ang buong detalye mamaya. Sinabi naman ng AFP Chief of Staff na natutuwaan niya sila na inaprubahan ng US Congress ang pagbebenta ng mga F-16 sa Pilipinas, pero wala pa umanong pinal na desisyon tungkol dito ang Armed Forces of the Philippines at ang ating Pangulo kung itutuloy ang pagkuha ng mga F-16 dahil kulang umano sa budget. Nako, ano ba yan? Samantala, muli na namang hinaras ng barko ng China Coast Guard ang barko ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea kahapon, habang isang research vessel naman ng China ngayong araw ang iligal na pumasok sa karagatan ng bansa at hindi pa umano ito sumasagot sa mga radio challenge ng Philippine Coast Guard. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Дорогі українці, Sa patuloy na tumitinding giyera sa pagitan ng Russia at Ukraine, tinamaan ng mga missiles ng Russia ang mga residenteng nagtitipon para sa mga serbisyo sa simbahan noong Linggo sa hilagang silangan ng Ukraine sa lungsod ng Sami na ikinasawi ng hindi bababa sa 34 na katao kabilang ang 2 bata habang 117 naman ang nasugatan ayon sa State Emergency Service ng Ukraine. Суми. Станом на цей час відомо про 34 убитих людини. Мої співчуття усім рідним та близьким. Це були 2 російські балістичні ракети. 117 людей були поранені, в тому числі діти. Ang pag-atake ay isa umanong pinakamasamang atake sa mga sibilyang Ukrainian dahil ang mga missiles ng Russia ay tumama sa sentro ng lungsod noong Linggo ng palaspas habang ang mga residente ay dumadalo sa mga serbisyo sa simbahan sa isa sa pinakaabalang araw ng pagsisimba ng taon. Sinabi naman ng mga opisyal ng Ukraine na posibleng mga cluster bomb umano ang ginamit sa pag-atake. Isa itong missiles na naglalaman ng maraming pampasabog at malawak ang tama nito sa isang lugar na kasing lawak ng isang football field at partikular na mapanganib sa mga sibilyan kapag pinaputok sa mga matataong lugar. Sinabi ng isang residente ng Sami sa Reuters na mas malakas daw ang unang pagsabog ngunit mas malakas pa umano ang pangalawang missiles. Nagkaroon naman ng mga international na pagkondena sa mga atake ng Russia. Ang Special Envoy ng Administrasyong Trump sa Ukraine at Russia na si Kate Killag ay nagsabi na ang mga pag-atake ng Russia ay lumampas na umano sa linya ng pagiging disente. Anya, bilang isang dating pinuno na militar, ang pag-target ng Russia sa isang matataong lugar ay mali anya. At sa ibang balita naman mga kabayan, sinabi ng AFP kahapon Lunes na tinitingnan pa umano nila ang lahat ng opsyon para sa multi-role fighter aircraft acquisition nito. Sinabi ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner na kailangan umano ng militar ng mga multi-role fighter jets para mapahusay ang kakayahan ng depensa ng bansa. Sinabi ni General Browner sa isang interview kahapon sa Camp General Mateo Capinpin sa Tanay Rizal na pinag-aaralan pa umano nila ang lahat ng options. Gusto nilang bumili ng mga multi-role fighters kasi kailangan para sa pagdepensa ng ating bansa. Anya, whether these are the F-16, the Gripen, or whatever multi-role fighters. Dagdag pa nito ay natutuwaan niya sila na inaprubahan ng US Congress ang pagbebenta ng mga F-16 sa Pilipinas. Pero wala pa umanong pinal na desisyon tungkol dito ang Armed Forces of the Philippines at ang ating Pangulo dahil kulang umano sa budget. Nako, akala ko ba naman ay sureball na mga kabayan, pero posible ring taktika lang ito ni Browner upang wag siguro masyadong pag-usapan. Well, abangan na lang natin yan mga kabayan. Sinabi rin kasi nito na kung tungkol sa mga MRF ay nasa proseso pa rin umano sila ng pagtukoy kung alin ang kukunin ayon sa kanilang espasyo ng pananalapi o kung paano nila kayang bayaran ang mga platform na ito. At sa ibang balita naman mga kabayan, kahapon ng umaga habang nagpapatrolya ang barko ng Philippine Coast Guard na BRP Cabra sa Zambales, humigit kumulang 36 nautical miles mula sa Baho de Masinloc, ang barko ng China Coast Guard na CCG 21612 ay mabilis umanong lumapit sa barko ng Philippine Coast Guard, nagmaniobra sa gilid at mapanganib na humarang sa ruta ng BRP Cabra. You are advised that you are servicing in the Philippine Exclusive Economic Zone, approximately 136
nautical All knife back from three. Capon All back Grande, three, Zambales, Philippines. In accordance with Republic Act 12064, the Binibigyan diin ng insidenteng ito ang hindi pagsunod ng China Coast Guard sa International Regulation for Preventing Collision at Sea o COLRIGS at nagpapakita ng tahasang pagwawalang bahala sa kaligtasan sa dagat. Ang Philippine Coast Guard vessel na BRP Cabra ay aktibong nagpapatrolya sa baybayin ng Zambales upang hadlangan ang mga pagtatangka ng China Coast Guard na gawing normal ang kanilang mga illegal na pagpapatrolya sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sa kabila ng mas maliit na BRP Cabra kumpara sa sasakyang pangdagat ng China Coast Guard na malaki, iginiit ni Philippine Coast Guard Commandant Ronnie Gavan na binibigyang kapangyarihan ng international na batas ang kanilang sasakyang pangdagat na gumana ng walang pananakot. Ang kumpiyansaan niyang ito ay nagpapahintulot sa BRP Cabra na hamunin umano ang China Coast Guard, sa gayoy ilalantad ang kanilang hindi masupil na pag-uugali at mga taktika sa pambubuli sa international na komunidad. Samantala, kaninang umaga naman mga kabayan, ipinakalat ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Helgaban ang Philippine Coast Guard Islander 4177 sa baybayin ng Batanes upang subaybayan at hamunin ang Chinese research vessel na Songxian Daishu. Nakita ng Philippine Coast Guard Islander ang Chinese research vessel sa humigit kumulang 78 nautical miles sa hilagang silangan ng Igbay at Batanes. Ang mga tripulante ng PCG Islander ay sinubukan umano magtatag ng komunikasyon sa radyo sa barko ng maraming beses, ngunit wala umano itong tugon. Binibigyang diin ng PCG Aviator sa kanilang hamon sa radyo na nagsasabi sa Chinese vessels na wala itong otoridad na magsagawa ng maritime scientific research sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, na nagbibigay diin na ang mga aktibidad na ito ng China ay isang malinaw na paglabag sa United Nations Convention on the Law of the Sea at Philippine Maritime Zones Act. Sunod-sunod ang mga pagpasok ng mga research vessels ng China sa karagatan ng Pilipinas. Maging sa Sulusi ay tumambay rin ang mga ito at tila walang takot o walang pakialam sa mga batas ng bansa, habang ang Philippine Coast Guard ng Pilipinas ay niraradyuhan lamang ito, minomonitor ang galaw at pinapaalis sa lugar. Hindi katulad sa ibang mga bansa na hinaharang ito at inaakyat ang barko upang inspeksyonin.